Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Po. Isang tatay po'y mag-aharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na nakatala po sa kasulatan. At ang ating gagamiting kasulatan ay walang iba kundi yung bagong tipan. Na nanggaling po sa Gideon International. Yan, itong mga Gideon International na ito ay napakaganda ng kanyang layunin o ng kanilang layunin. Sa tulong ng mga Kristiyano mula sa iba't ibang iglesyang ebangheliko, ang mga Gideon ay nakakapamahagi ng mahigit na 670 milyong Biblia at bagong tipan sa mga hotel, motel, ospital, bilangguhan, mga kawal ng sandatahang lakas, mga estudyante, at mga nurse na 170 bansa sa buong daigdig. So, nagbibigay pala sila sa mga sundalo, ano? At itong Gideon na ito, galing po sa kampo ng sundalo. Naalala ko na. Yung nagbigay po sa akin ito, nagtatrabaho sa basura. Nagkataon yung kanilang kinukunang basura kampo ay paalis na daw po yung mga sundalo. So siguro, sinasabing Gideon na ito na naibigay sa sundalo, nilagay na po sa basura imbis na dalhin. Kasi ganun po ang pagkapaliwanag sa akin nagbigay nito. Kampo pala yung pinagkukunan nilang basura. Nung nakaraan po, nung andyan pa yung mga pogo, sa pogo sila kumukuha ng basura. Eh wala ng pogo, wala ng basura. Yan, naalala ko na. No? Ito pong, kaya yung nabasa ko rito, namimigay sila sa mga kawal ng sandatahang lakas. Yan, okay? Ang ating pong tatalakayin is about pag-ibig. Alam niyo po ba yung pag-ibig? Yan ay, ano ba tayo ngayon? Buwan ng February. Buwan ng pag-ibig pala ngayon. Kanya lang yung si Father Valentino, kung hindi ako magkakamali, nagkaroon po kasi ng digmahan noon. Ewan ko lang, correct me if I'm wrong, mag-comment kayo, no? Na bawal magkasal noon kasi digmahan. Itong nasabing pare, si Father Valentino, nagkasal siya February 14. Ngayon, ang nasabing pare, nagkasala sa batas. Dahil nung panahon na yon, correct me if I'm wrong, ano po, bawal ang kasal kasi nga digmahan. Hindi ko lang alam kung anong taon yon. Pero parang nung bata ako, parang ganyan ang kwento eh. So yung February 14, naging tatak na pag-ibig. At ang tawag dyan, Valentine. Kasi nga po, ang nagkasal noon is Father Valentino. Okay. Kaya kung tawagin nila yan, buwan ng pag-ibig ang February. Especially yung February 14. Meron nakatala rito. Tignan natin ano. Yung pag-ibig.
Tingnan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo is about love. Ito, chapter 13 ng unang Korinto. Ang title niyan is Pag-ibig. Sabi niya, ay ganito po, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi to na naglihi, nagmamapuri o nagmamataas. 5. Hindi magaspang ang paghuhugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. 6. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 7. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at matyaga hanggang sa wakas. Yan ang pag-ibig. Ang kahulugan ng pag-ibig, napakarami po pala, no? Tignan na nga natin yung isa rito. Hindi nito sa verse 6. Ang binasa ko po, unang Korinto chapter 13, 4, 5, 6, 7 hanggang 7. Yung 6, sabi niya, hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama. Ano? Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Yan. Isa pala sa katangian ng pag-ibig, hindi natutuwa sa masama. Kundi, sabi niya, ang kagalakan niya ay ang katotohanan. May mga reliyon po sa ating bansa. Masaya sila pag nagnanakaw ang kanilang mga kandidato. Lalo na yung kanilang mga sinuportahan in the past election. Naalala niyo po ba yung iglesia ni Cristo na itinayo at tinatag ni Yumao Felix Malalo, Isagon? Di ba nagrally po yung kanilang simbahan? Pinakita nila malaki sila. Iba't ibang mga lokal na pinapunta dito sa City of Manila upang suportahan si VP Sara Duterte ng Davao, anak ni dating Presidente Rodrigo Duterte, na nagbabanta ang mga grupo na mai-impeach siya. Kasi nga, ayon sa lumabas sa pag-iimbestiga ng Quad Committee ng 19th Congress, lumitaw na yung pera na napasa kamay ni VP Sara, winaldas sa loob ng 11 days ayon sa COA. Kung sinabi ni PBBM, ayaw niya ng impeachment. Ngayon na sinabi ng pamunuan o tagapagsalita ng iglesia na yung sinabi ni PBBM, yun daw ang kanila sinusuportahan. Isipin nyo, naturingan kang reliyosong tao, saan ka natutuwa? Sa nakawan. Kasi nga po, nung nakarang eleksyon, dinala nila yan, si Sara at saka si PBBM. Ngayon, natutuwa sila, nagrally pa sila sa kabila ng nasiwalat sa Quadcom
committee hearing ng 19th Congress ang nakawan. Isipin nyo, pinagtatanggol nila yung magnanakaw. Anong sabi ng Pablo? Verse 6, hindi nito'y kinatutuwa ang gawang masama. Ang pag-ibig hindi kinatutuwa ang gawang masama. Pero sila, kinampihan pa nila. Kaya sabi ni JPE, si Juan Ponce Enrile, hindi naman makukulong si Sara, kundi tatanggalin lang sa kanyang posisyon dahil do sa mga pagwaldas ng pera na walang resibo. At yung mga binigay nilang resibo ng ma-audit ng COA, ang COA kasi po siya nag-audit ng mga gobyerno, expenses ng bawat gobyerno. Lumabas yung mga pangalan, hindi sila existed. Sinabi ng PSA, Philippine Statistics, Philippine Statistics, PSA. Ano ba yung PSA? Kasi ibig sabihin? Authority. Tinignan nila yung mga pangalan, wala silang record ng birth, wala silang record ng death, wala silang record ng marriage. Lumilitaw yung mga resibong pinresinta ni BP Sara, ang tawag ko dyan, mga maligno. Itong Iglesia ni Cristo nagrally, kinakampihan si Sara. Hindi sila natutuwa sa katotohanan. Natutuwa sila sa nakawan. Ngayon, pag sinabi mong nakawan, doon sa 1 Jes, ang sabi ng Panginoong Yesus, basahin natin, Yan ang nakakalungkot sa mga simbahan. Nakakasangkapan sila sa kademonyoan. Anong sabi? 1 Jes, sabi ni Jesus, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw. Referring to Satan. Magnanakaw. Upang magnakaw, bumatay, at magwasak. Ano si Satanas? Magnanakaw. Ama ng mga magnanakaw. Naturing ang malaking reliyon tong Iglesia ni Cristo na itiyayo ni Yumao Felix Manalo Isagon. Ba pinapanigan nila yung magnanakaw? Si BP Sara, ibang klase. Masaya pa sila nagrarally. At ang title ng rally nila, Peace. Kapayapa. Peace rally. Abang ninanakawan ng taong bayan ni Sara, masaya sila. Diyan mo makikita ang mga simbahan kay Satanas. Ang masakit, ang gobyerno, wala lang. Sabi ni PBBM, wag na mag-impeach, maraming problema. Bakit yung perang ninakaw, hindi ba problema yon? Ibang klase mga tuwira si PBBM. Marami daw problema. Ninanakaw na pera, hindi ba problema yon? Imbis na suportan niyang impeachment laban kay BP Sara, tahimik lang.
At ngayon, natuloy nga yung impeachment ng Kongreso. Tinanong na naman si PBBM nung isan, kahapon yata, press conference. Tinanong siya kung makikialam siya kasi nga sabi na Senado, tapos na kami. Kumbaga, natapos sila ng alas 7, dumating yung impeachment galing sa Kongreso, alas 7 rin. Wala na. Hindi na madidiscuss, sabi niya. Ayun na sabi ng reporter, kung mag-convene ang kaya sabi ni PBBM, wala akong kinalaman dyan, sabi niya. Sabi nung nagtanong, hindi mo pa pwedeng utusan ang Senado para matuloy? Sabi niya, wala akong kapangyarihan dyan. Unless, yung si Escudero mag-request, yun, doon niya raw pipirmahan yung request. Kung magkukumbi sila at tatalakay ng impeachment. Kaso yung wala na, sa June 2 na yan. After ng election. Wala na, malabo na. Wala silang pagmamahal sa taong bayan. Nagdodomilat ang katotohanan na ninanakawan si Juan de la Cruz. Okay lang. Okay lang. Ngayon, may pag-ibig ba sila? Wala. Ang pag-ibig nila kasi magnanakaw. Pag-ibig nila kay ano? Kay Satanas. Kasi yung one si Satanas, magnanakaw. Sabi ni Jesus, naparito si Satanas ang magnanakaw upang magnakaw. Isipin niya. Sabi nga sa quad, pera ng taong bayan yan. Nagdodomilat na po ang katotohanan. Anong sabi niya? Ulitin ko. Unang Korinto 13:6. Ang pag-ibig, hindi nito'y kinatutuwa ang gawang masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Dapat magalak ka sa katotohanan. Dapat ngayon, kung yung Senado kanya lang, alatang sa demonyo di sila eh. Ito namang Congress, inipit yung impeachment case. Inaksyonan nila. Halimbawa, ngayon, Kongreso, ngayon din, nag-i-hearing yung Senado. Pagdating ng alas 7, tapos na rin sa Senado. Wala na. Alatang-alata eh. Alatang-alata ang pagnanakaw. Kayo mga kaibigan na nanonood ng video ito, ako hindi ako naninira. Napapanood ko sa telebisyon yan. Sinusubaybayan ko yan. Bakit? Pera ng taong bayan ang winawaldas eh. Hindi nila pera yan. Pera ng taong bayan binigay sa kanila upang gamitin, pero anong ginawa nila? Mga peking resibo ang presenta nila sa COA. Ang masakit nito, sabi pa ng Office of the Vice President, huwag kayong maki-operate. Sino nagbulgar na huwag sila makipag-cooperate? Hindi yung 2 taon ni BP Sara na umaten, nakanda sakit-sakit, nagkanda kulong-kulong. Ang kakapal na muka.
Hindi lang masama sabihin sana, mas maganda na tuluyan na lang sila eh. Pero hindi maganda eh. Isipin nyo, nandahil sa kanilang pagsisinungaling, may sakit, tinakbo sa ospital. Aba, gusto pa ni Sara, ospital na pribado. Nang dinala sa ospital ng gobyerno, yung kanyang dalawa. Yung isa, bugado pa man din. Yung isa, yun ang nag-withdraw ng pera sa DBP, ay Land Bank, na may kasamang sundalo, dalawa. Yun ang sundalo ni Sara. Yung pera, ginawa nilang 4 na duffel bag. Sinakay sa isang sasakyan yung dalawa, yung isa sa isang sasakyan. Nang maimbestiga doon sa Quad Committee, ba't hindi kayo nagpatulong sa mga bangko? Yung gwardiya ng bangko, yung mga armor car ng bangko. Ba't pinag-iwalay nyo pa, sabi ni Quad Committee? Yung si attorney, si kongresista na taga Batangas, sabi nung staff ni Sara, baka manakaw po yung isa sa sasakyan, meron pa matira. Ngayon yung pera, nasaan? Wala, hindi alam kung nasaan napunta. Pinatawag naman yung dalawa sundalo. Aba, nakialam ang Malacanang. Huwag na daw imbestigan yung mga sundalo. Total, iniimbestiga naman ng sundalo. Isipin mo, sundalo, mag-iimbestiga, sundalo. Pinahinto nila yung hearing ng Quad Committee. Hindi nalaman ng taong bayan kung saan dinala ng dalawa sundalo yung pera ni Juan de la Cruz. Oh. Kung kayo po taxpayer kayo, anong daming kaya meron kayo? Ako taxpayer ako. Ang pagiging taxpayer ko, yun ang sweldo ko, nagbabayad ako ng bis. Baka sabihin niya, kumakain ako, nagbabayad. Oo, lahat ng pagkain, binabayaran ng bis. Ibig ko sabihin, yung personal mong pera. Halimbawa, nagtrabaho ka, sweldo ka, magbayad kang bis. Kung naalala niyo yung mga artista noon, na hindi nagbayad ng bis, anong nangyari? Di ba dinimanda sila ng gobyerno, ng BIR? Kanya lang, walang kulong. Eh, bakit? Magipag-compromise ka lang, hindi ka na makukulong. Yun ang malaking problema ng gobyerno. Dapat, halimbawa, artista ka, 1 milyon ng kontrata mo. Dapat tanggalin yung bis doon. Hindi ka nagbayad ng bis. Paano kung hindi nasita yung kontrata mo? Di wala na. Buti na lang sa panahon ni Pinoy, may yung BIR. Doon maraming mga artista na bumalandra mga pangalan eh. Kanya lang, pagka magpag-compromise sila, wala silang kulong. Absuelto, walang kaso. Hindi dapat ganon. Dapat, bawa, yung isang artista, nahuli mo, hindi nagbayad ng bis. Kaya magbayad pa siya, pakulong mo siya. Kung hindi mo man nalaman na hindi siya nagbayad, hindi nakalusot na siya. Iba rin ang batas eh. Hindi ko malaman no klaseng batas meron ng Pilipinas eh. Kaya yung magnanakaw, namamayagpag. May kaso, namamayagpag. Dapat pala, kung may pag-ibig ka sa buhay, sa puso mo, matuwa ka sa katotohanan. Kaso hindi. Natutuwa sila sa kademonyoan. Nakaupo pa sila. May congressman, mayor, may gobernador, may chairman, may senador, may presidente, vice president, may mga previous na magnanakaw. Nakakatakbo pa sila. Naalala ko nung araw, sabi nga ni Peter Cayetano gusto mo maging senador, magnakaw ka! Ang kadibati niya si Bongbong Marcos noon, pareho na sila senador. Kaya ngayon, senador si
Cayetano, yung presidente si Bongbong. Wala. Siyempre, mas mataas ang presidente. Kaya wala siyang magawa. Yung sinasabi niyang bawat pamilya, 10,000 na pinangako niya, pero naupa ni Duterte. Hanggang ngayon, pangarap. Wala eh. Kadibati niya si Marcos no, sabi niya gusto mo maging senador, magnakaw ka muna. Wala. Kaya kung may pag-ibig po kayo, sabi ni Pablo matuwa ka sa katotohanan. Tingnan pa natin yung dito pala sa 1 Corinto 13:13. Ang tatlong ito ay nananatili. Ang pananampalataya, number 1. Pag-ibig, number 2. At, ito ang tatlong ito ay nananatili. Number 1, pananampalataya. Number 2, pag-asa. Number 3, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Dakila pala yung pag-ibig. So, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kaya kung may pag-ibig ka, dapat natutuwa ka sa katotohanan. Hindi sa magnanakaw. Wala eh. Ganyan talaga sa politika sa Pilipinas. Tama yung Cayetano nung araw. Gusto mo maging senador? Gusto mo maging mayor? Gobernador? Magnakaw ka. Para bang sa bagay, wala pa naman na anumang issue kay Cayetano. Di ba lang doon sa kaldero? Sa panahon na pinuna yung kaldero. Kung ilang milyon ang inabot ng kaldero. Kung gusto nyo malaman yan, tanong nyo kay Drilon. Frank Drilon, dating senador at saka dating Secretary of Justice. Sa panahon ni Pinoy, Secretary of Justice yata siya, no? Pero hindi sa mga iba, senador siya. Sa iyo po muna sa kaldero. Yung kaldero naman, ang may pagana, si Cayetano. Sige, tanong nyo na lang sa kanila. Pag nakita nyo sila, Senator, kumusta na po yung kaldero? Ako hindi ko na pakikialaman yung kaldero na yun. Masyadong mahal ang kaldero na yun. Siguro ginto yun. Ginamit po sa ano yun? Sa kapas. Yung kaldero. Sa kapas. Okay? Kaya, ang pag-ibig, sabi niya, ang nananatili sa tatlong ito. Pag-ibig. Ngayon, kung pag-ibig naman sa Diyos, ang titignan mo, meron kahulugan din yan. Sa unang 1, chapter 5, verse 3. Ingat kayo sa iboboto ninyo baka kampi-kampi yung kay Satanas. Huwag nyo na silang iboto. Lalo na yung yung pare-parehong apelyido. Ano yan? Sila na lang bang marunong? Sila na lang magagaling? Pare-parehong apelyido, magpapamilya, magkakapatid, magtatay, magnanay. Huwag nyo na po sila iboto. Umanap kayong iba, baka sakali makatisod tayong ginto sa mga bagong tumatakbo senador. Yung mga re-election, huwag nyo na silang iboto. Lalo na yung iba, merong record sa PDAP. Sabi nila. Sige ka, basahin natin. Unang 1:5-3. Sapagkat ang tunay na umibig sa Diyos ay yahong tumutupad ng kanyang mga hutos. Gusto ba ng Diyos? Magnanakaw ka?
Sabi pa ni Sarah, God save the Philippines. Inanakawan, inanakawan yung Pilipinas. God save the Philippines daw. Aro, naloko na. Tuwa-tuwa si Satanas. Okay, anong kahulugan ng pag-ibig sa Diyos? Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yawong tumutupad ng kanyang mga hutos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang utos, mga utos. Anong utos? Kung meron kang pag-ibig, dapat natutuwa ka sa katotohanan. Hindi ka natutuwa sa magnanakaw. Pero, tingnan nyo po yung mga identify sa Iglesia ni Cristo. Ingat kayo. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin is about love. Ang pag-ibig ay nagmula sa iyo. Tinuruan mo kaming umibig. Subalit ang mga tao, imbis na umibig po sila sa katotohanan o sa iyong salita, ang nangyari, umibig sila sa kademonyuhan. O po ang higit na nakakahalang Panginoon Diyos. Buksan mo po ang mga puso at isip ng mga tao. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, kaibigan, hanggang dito na lamang itong ating wala pang personalan ito Napapanood ko lang yan. Like. Share na share. Kayong mga na-sharean, mag-share din kayo. I-share ninyo. Doon sa mga nagmamahal sa magnanakaw. Share nyo. Pag-like kayo, gusto nyo mag-comment kayo. Pero huwag nyo ako mumura, hindi ko naman kayo minuura. May nagbura na naman sa akin, ulol. Sabi ko, sinabi ni Jesus, pag minura mong kapwa mo tao na ulol, may impyerno ka. Hindi na siya sumagot. Pinagtawanan niya pa yung post ko. Bahala siya. May impyerno ka, sabi ni Jesus. Okay? Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us. Bye-bye.